Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Ito po muli, nandito tayo sa pagpapatuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos at inaanyayahan ko po ang lahat na kung maaari, una sa lahat ay maiwasan po ang pag-iingay at makafocus tayo dito sa ating papakinggan na salita ng Diyos. At salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa araw na to. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga pakikinig. So, kuha na po ninyo ang inyong mga Biblia sa chapter 2 tayo ng mga gawa. So, at salamat sa Diyos nga po. At ito, ilang linggo na lamang muli. Tayo ay halos mahigit 10 buwan na lamang ay tayo ay magkakaroon po ng ating anniversary. So, grabe po ang paghahanda natin at ito sa salitang ito ng Diyos tayo po ay natuturuan sa ating pamumuhay, tamang pamumuhay at kung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. So itong chapter 2, napakahalaga po ito. Gawa chapter 2, ito po ay tungkol ito sa pagdating ng Espiritu Santo, na kung saan, bakit napakahalaga ng Holy Spirit? Kasi siya ang nagtuturo sa atin, siya ang nagpapaalala sa atin, siya ang laging gabay natin. So pakinggan po natin ang chapter 2 ng mga gawa. So let's pray po muna. Hallelujah, aming amang Diyos na dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Ama, hinihiling namin at pinasasalamat sa iyo ang iyong banal na Espiritu na kung saan ito ang aming papakinggan ngayon, ang patungkol sa banal na Espiritu. Alam po namin sa pamamagitan ng iyong Espiritu kami nakakaunawa ng iyong salita. Sa pamamagitan ng Espiritu kami, Panginoon, nagkakaroon ng kaugnayan sa iyo. Natuturuan mo kami kung paano kami mamuhay, kung paano kami sumunod sa kalooban mo. Kaya salamat po sa oras na ito. Buksan niyo nga po, Ama, ang mga kaunawa naming lahat. Ikaw ang pong maghari sa amin sa oras na ito. At ang dalangin namin ito sa pasasalamat ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so ayan po ang pagdating ng Espiritu Santo. Sabi po dito, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So napakalinaw po kasi itong pagtitipon ito dito sa lugar na ito ng mga mananampalataya, at doon bumaba ang Holy Spirit. Verse 5, may mga debutong Hudyo na noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. So napakalinaw po, mga debutadong Hudyo na naandoon, at iyon ay nagmula sa iba't ibang bansa. Imagine niyo po parang ng United Nations na yung araw na yon, maraming mga deboto na mga Hudyo na naggaling sa iba't ibang bansa. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So malinaw, nagtaka po sila kasi dito, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So ibig sabihin, yung mga alagad na yon, kasi maraming mga tao po doon na nanggaling sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon, itong mga alagad, nakapagsalita sila ng mga lingwahe ng mga nakikinig. Ibig sabihin, yung mga tao doon na nanggaling sa iba't ibang mundo na nakikinig dito sa mga alagad, nagulat sila kasi maging itong mga alagad na ito'y nakapagsalita ng kanilang wika. Verse 7, sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat?
Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? So ito po yung mga naando na galing-galing sa iba't ibang bansa, ng mundo. Nagtaka sila, bakit itong mga alagad nakakapagsalita ng ating wika? So ito po sabi diyan, nagtaka sila, bakit itong mga alagad nakapagsalita ng mga wika nung mga dibutado na naandoon sa Jerusalem na galing sa iba't ibang mundo. Verse 9, tayo'y mga Patriya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Punto at Asya. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmumula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. So, nagtaka sila, bakit ang dami itong mga lugar ng pinanggalingan, pero itong mga alagad nakapagsalita sila ng ayon sa sinasabi po nitong mga nagdayong itong galing sa iba't ibang mundo. Sabi pa dito sa verse 11, may mga taga-Krita at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita ng ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? So, nakapagsalita sila ng lingwahe ng mga taga doon sa galing sa iba't ibang lugar na ito. Kaya itong mga nakikinig na ito sa mga alagad na mga kanya-kanyang languages, nagulat sila bakit itong mga apostol or mga alagad ay nakapagsalita sa ng kanilang wika. Verse 12, hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pangkutya, lasing lang ang mga iyan. So ayan. So dito po nakita na, intindihan natin ito na ang tinutukoy po dito ng lingwahe ay ang wika ng iba't ibang bansa na dumalo doon, na itong mga nakikinig na ito na may kanya-kanyang lingwahe, nagtaka sila bakit itong mga alagad nakakapagsalita ng kanilang languages, halo-halo na mga iba't ibang klase sa galing sa iba't ibang bansa ng buong mundo, pero nakapagsalita itong mga alagad ayon sa kanilang lingwahe. Kaya nagtaka sila at may nagsabi nga na mga lasing ang mga yan. So ito yung mga pilosopo, sabi diyan, mga nagsabi ng pakutya na lasing ang mga yan. Okay, verse 14, nangaral si Pedro. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. So napakalinaw po ito, Ipapahayag ng mga anak ninyong babae at ng lalaki at babae ang mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin. Maging lalaki at maging babae, ipapahayag nila ang aking mensahe. So ito po yung naintindihan nating lahat nung nagsuyod tayo ng salita ng Diyos. Itong tinutukoy na ito na pagbaba ng espiritu doon sa mga alagad nung sila'y nagkatipon, hindi ito ang tinutukoy ng katulad ng naunawaan natin noon na ito ang speaking in tongues, na nagsasalita ng hindi naiintindihan. Napakalinaw po ito.
Ang mga ito, ang mga alagad ay nagsalita ng iba't ibang lingwahe ayon sa mga taong naandoon na nakikinig. So malinaw, mga taong nakikinig galing sa iba't ibang dako ng mundo, itong mga alagad nakapagsalita sila ayon sa lingwahe nila. Naintindihan natin. At pagdating dito din, sa sinabi dito, ito ang propesiya ni ipinapahayag ni Propeta Joel no sa mga huling araw. Ito mga huling araw natin, ibubuhos niya ang espiritu niya sa lahat ng tao. At sila ay magpapahayag. Sabi diyan, ipapahayag ng mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. What is the good news? What is the message? Ang message na lingwahe, ang mensahe ng Panginoon ay ang patungkol dito sa magandang balita ng kaligtasan. Kaya dito natin napatunayan na noong panahon, sinasabi nila ang mga tinawag lamang ay mga apostol na nangangaral at may nagsasabing bawal ang babae, pero napakalinaw po ito. Malinaw sa mga huling araw, babae o lalaki ay maghahayag ng mensahe ng Diyos. Alipin o malaya, sa panahong iyon ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, ipapahayag nila ang aking mensahe. Kaya kung noong panahon nakita po natin, mga kalalakihan, mga apostol, sa itong mga hinirang, mga apostol, sila ang nagsishare ng mensahe ng Diyos. Pero sa mga huling araw, na which is alam natin, nandito tayo sa mga huling araw, hindi lamang lalaki ang binigyan ng pagkakataong magdala ng mensahe, kundi babae at lalaki sa mga huling araw, dahil marami ang aanihin. Tulad ng sabi ng salita ni Jesus, marami ang aanihin. We are in the last of the last days at kailangan ng Diyos ng magagamit na tao na magpahayag ng mensahe ng Diyos. Kaya katulad ng sabi dito ni Propeta Joel, ito ang gagawin ko. Sabi ng Diyos, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe, at ang inyong mga kabataang lalaki at makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa mga aliping maging lalaki o maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. So ito po malinaw na napakahalaga nung tayo ay nagsuyod ng Biblia, na inaral talaga, binasa natin ito, dahil dito natin natagpuan ang tunay na katotohanan na ang itinutukoy dito sa chapter 2 na pagdating ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito ang sinasabi ng katulad ng kaunawan natin noon na speaking in tongues. Hindi po, malinaw, napakalinaw, na malinaw na ang mga alagad nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Dahil nung time na yun, maraming mga debutong Hudyo na dumating doon. May mga debutong Hudyo na sa Jerusalem na nagmula sa iba't ibang bansa sa mundo, sa buong mundo. At marami silang nakinig, at yung nakikinig na yun, mga iba't ibang lahi, nagulat sila nang ang mga alagad ay nakapagsalita ng kanilang languages. Okay? At uli dito sa pangangaral, pinaunawa dito na sa mga huling araw, babae at lalaki ay binigyan ng Diyos na makapagpahayag patungkol sa kanyang mensahe. Verse 19, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ito po, marami tayong nakikita ngayon. Napapansin ninyo dito po sa Canada, how many times na nakikita namin na sa pagdating ng hapon, ang araw sa bago lumubog ay talagang napakapula na parang dugo. Many things na nakikita natin ng mga kakaibang mga nangyayari sa kapaligiran ngayong kapanahunan, at talagang marami pong natutukoy dito
dito sa Biblia na nagaganap na. Katulad nung sinabi doon, ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagbabalik ay ito ay nalintulad sa isang babaeng manganganak na isang pabugso-bugso ng labor, and then titigil, pabugso-bugso ay ang titigil at may mangyayari. Katulad nito, just yesterday, narinig natin naman ang matinding lindol sa Thailand. So marami, hindi matitigil na naman, makakarinig na naman tayong iba't ibang balita. So yun po, mga natutukoy ng Biblia na paglalaban-laban ng mga bansa, paglalaban-laban ng mga hari, maraming mga magra-rise up ang kasamaan. So nagaganap, magkakaroon ng mga tagutom. So alam po natin na ito yung mga sinyales na nakasulat sa Biblia. Kaya kung nagaganap man ang paligid na ganyan, hindi na tayo nagtataka dahil pinauna ito sa atin na mangyayari ito. Bago bumalik ang Panginoon, at ang tinuturo lang sa atin, maging handa tayo sa lahat ng oras. Panatilihin natin ang mga sarili na malinis sa harapan ng Diyos at lumayo sa kasalanan dahil hindi natin alam ang kanyang pagbabalik at ang oras na yon. 21. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Malinaw. Whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Yes, pero may instruction ng Diyos. Kailangan sundin natin ang kanyang mga utos. 22. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Diba? Nakita ito, na-witness ito ng mga Israelites noong panahon na yon. Sabi dito, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaring siya'y bihagi nito gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sa pagkapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa kapangyarihang iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko ang inyong mga kaaway. So malinaw po ano? Hindi si David, kundi ang tinutukoy dito ni David ay ang Panginoon. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at
Kristo. So napakalinaw. Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. So yung sa mga pagtitipon na yun, na maraming mga debutadong galing sa iba't ibang bansa ng buong mundo, nung nagpahayag ito si Pedro patungkol dito sa mensaheng ito yung mga tanong ng tao. Kasi tinetestify nila na totoo itong Panginoong Hesus, na siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya nagtanong itong mga tao, nabagabag sila, sabi diyan, at tinanong nila sina Pedro kung ano ang dapat nilang gawin. At ito ang sinagot ni Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo't patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga po ito, pinapaunawa sa atin na kailangan ang tao matapos pagsisihan ang kanyang mga kasalanan at tumalikod dito at talagang iwanan ang dating buhay, kailangan itong mabautismuhan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Bautismo meaning pinaunawa sa atin ang kahulugan ng bautismo. Nagsisimbolo ito ng paglilinis ng ating katawan, ng dating buhay natin na binago tayo. Magpabautismo ka, isa kang magiging bagong nilalang sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ang utos ng Panginoon. Kaya nung tinanong ng mga tao, ano ang dapat namin gawin? Ito po ang sagot ni Pedro. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. At doon lamang tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos. Amen? Yan. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Nananawagan. Na sinasabi ni Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, yung kaloob ng Holy Spirit. Kasi once na nagsisipo tayo, inamin na nagkasala, tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at nagpabautismo tayo mula doon, yung tulad ng nasabi dito, which is true, natatanggap tayo ng Espiritu ng Diyos, na mga kaloob, yan yung Espiritu ng Diyos, yan ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Inuudyokan tayo na layuan na yung mga bagay na mga mali, ang dala-dala natin yung conviction ng Holy Spirit na nagpapaalala sa atin na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ayan. Verse 41. Kaya't ang mga naniniwala sa ipinapangaral niya ay nagpabautismo. Yung naniwala po, sa mga sinabi ni Pedro ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Imagine niyo po, 3,000 ang nanalig nung panahon na iyon. Nanalig sila at nadagdagan ng 3,000 katao sa araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, ibig sabihin talagang naging dedicated yung mga taong iyon na automatic na niwala sa pangaral na itong ng mga apostol. That moment, nagpabautismo sila, sumunod at tumanggap sila ng Espiritu ng Diyos. At sabi dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol.
magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. That moment, nagkaisa po sila. Yan na yung ng Holy Spirit na kanilang tinanggap. Yung nagkaroon sila ng eagerness na maunawaan ang mga itinuturo ng mga apostol. Matuto, sabi diyan, sa turo ng mga apostol. Nawa, ganun po tayong lahat, lalo na po sa inyong mga nakikinig, magkaroon ng kauhawan na talagang matutunan ang salita ng Diyos at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na ating tinanggap. So malinaw ang instruction dito, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po sa ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. So ito, ganito tayo mamuhay. Kung sumasampalataya, ganito sila namuhay. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, na masaya at may malinis na kalooban. Masaya at malinis na kalooban. Ito po yung mga naging devoted talaga, yung isinabuhay ang kanilang napakinggan. Nagkaroon sila ng kauhawan sa mga turo na ito po ng mga apostol. Kaya nagkaroon silang one body. Parang itong tinaunawa na yung pag-ibig na hindi nila itinuring na ang kanilang ari-arian ay sa kanila, kundi itinuring na katawan ang kapwa. Kaya nga sabi dito, sila ay hindi ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan, sa mga needs. Talagang nagturingan silang tunay na magkakapatid. Verse 47, 46 po iyan, malinaw na sinabi dito. Nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Ayan. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, ibig sabihin, napakalinaw sa mga, lalo na po sa mga nakita natin dito, na mga tao na 3,000 ito na kumbaga nakinig sa mga apostol at inilaan ang kanilang sarili upang matuto sa mga aral. Sama-sama sila hanggang sa, dahil nakita ng Diyos ang pag-ibig, pagmamahalan bilang isang magkakapatid sa Panginoon, hindi sila nagturingan na iba, kinalugdan sila ng Diyos. At dahil dito, dahil sa nalugod ang Diyos, araw-araw may bagong idinadagdag ang Panginoon na mga inililigtas. So, napakaganda po ito. Talagang tunay na magagamit tayo ng Diyos kapag ang ating puso ay may malinis na kalooban. Sinasamahan tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa at dahil doon, marami tayong naaakay sa gawain. So, purihin po ang Diyos. Malinaw ang instruction sa atin ng Diyos dito, pagsisihan sa mga baguhan na mga hindi pa nakapagsisi sa mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, talikuran ang dating buhay, magpabautismo kayo sa ngalan ng Panginoong Hesus. At sabi dyan, tatanggap kayo ng kaloob ng Espiritu Santo, na alam natin ang Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa atin ng kung paano mamuhay, siya ang nagpapaunawa sa atin, nagbibigay ng karunungan na maintindihan lalo na ang kanyang banal na salita. So, purihin po ang Diyos. Dyan po tayo magtatapos ngayon sa Gawa chapter 2. And again, ang aking reminder para sa lahat,
Continue, read your Bible, read chapter by chapter, ano po, hanggang sa muli, magkikita't muli tayo sa susunod na linggo. So God bless everyone. Let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you so much, Holy Spirit. Ikaw po, alam namin na ikaw ang nangusap sa mga taong nandito, nakinig. Patuloy niyo pong alagaan, kahabagan ang lahat sa amin, O Diyos, lalo na ito sa Paco, sa Nueva Ecija, sa Salvacion, sa Nueva Ecija, sa Camarines Norte, sa Labo, Lord, at sa Paco, maging sa Barangay Salvacion. So Lord, sa iyo na pinagkakatiwala ang lahat ng tao at mga kasamahan namin sa gawaing ito. Kahabagan niyo kaming lahat, O God, na maunawaan namin ang iyong salita at masunod po namin ang iyong kalooban. We thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, at ang mga dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So God bless po. Bye-bye.